Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Pero kung nabagit mo rin lang, suriin natin. Pansamantala. Sabi ng isang panig, hindi na tayo miyembro ng ICC at sa katunayan, ngayong araw na to, March 17, kung gusto niyong pagdiwang o gunitain, ngayong araw ang pang-anim na taon na ang effectivity ng withdrawal natin sa ICC. It was on March 17, 2019 that 2019 that our withdrawal became effective in the ICC. The notice of withdrawal was sent in 2018, but it became effective March 17, 2019. Kung nag-withdraw tayo dyan ayon sa isang panig, ba't ginagamit pang basehan sa pag-enforce ng warrant? Pero ang ginagamit din naman nilang basehan na illegal yung pagkaka-aresto ay yung Rome Statute pa rin. Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng legal at illegal at the same time yung parehong statute na ginagamit. Hindi ba? May kasabihan nga sa Latin. Ito ang pagpipilian at pagdedesisyonan ng korte actually kaugnay ng isong ito. Kung talagang hindi kayo sang-ayon na tama yung pagkaka-aresto. May prinsipyo sa batas sa Latin na nagsasabing male captus bene detentus. Ibig sabihin nun, mali man ang pagkakahuli, pwedeng tumuloy pa rin ang paglilitis. Yung kabaliktaran nun, meron ding prinsipyo. Male captus, male detentus. Yung maling pagkakahuli, hindi pwedeng magpatuloy ang isang paglilitis dahil dun sa maling pagkakahuli. Ang ICC, nagpasya kaugnay sa dalawang prinsipyong ito. Minsan, male detentus, minsan male captus bene detentus, pinayagan tumuloy ang paglilitis, minsan hindi. So nasa sa kanila kung anong gagamitin nila sa kasong ito.